Ito yung direct na pagawaan ng mga Rattan Luxury Furnitures. Talaga namang matitibay at gawang Pinoy. Sila lang naman ang leading furniture company na trusted ng mga malalaking hotel and resorts dito sa Pilipinas. Makikita nyo naman sa proseso ng paggawa ng ating mga malulupit na workers dito. Detailed at talaga namang pulido. Mula sa proseso ng paggawa ng synthetic rattan, pagbubuo ng mga tables and chairs, masinop na paglala or weave, hanggang sa buong production team. At sa pinaka-finished products dito ay ating natunghayan ang buong proseso. Kaya naman samahan nyo kami at sabay-sabay nating lahat panoorin ang full tour vlog natin dito sa RLI Crafts and Luxury Furnitures. First stop nga natin ay dito mismo sa kanilang showroom na dito nyo matatagpuan sa Magalang Road, Barangay Pandan, Angeles City, Pampanga. Even nga ako ay nabighani at namangha sa ganda ng pagkakagawa ng iba't ibang klase ng mga pang-outdoor at indoor na tables, chairs, mga swings, sofa na mostly nakikita natin sa mga hotel, resort, restaurant, condo, residential, at iba pa. Alam ko ang iba sa inyo ay curious na kung magkano nga ba nagre-range ang presyo ng bawat isa. Kaya naman, i-follow at i-message mo na itong kanilang Facebook page na RLI Crafts and Furnitures. Meron pa nga tayong nakita dito na perfect para sa mga bar and resorts na mga LED furnitures. Talaga namang ibang ambience at lighting effect ang ibinibigay nito. Very attractive. At second stop na pinuntahan naman natin, itong assemble area na mismong gumagawa at bumubuo ng mga tables and chairs. Dito naman ang process ng pagbibuild nito. And after nga natin dito, ang third nating visit ay ang kanila namang warehouse na kung saan dito fina-finalize lahat ng mga products na ilalabas. Natsyempohan nga natin itong napakahabang table na fina-finalize na at pa-customize ng isang restaurant. May mga nakita rin nga pala tayo ditong certificate na kung saan sila ay na-awardan. Isang patunay lang na talagang high quality ang kanilang mga gawa. Ngayon naman ay puntahan natin ang kanilang second floor area. Hindi lang pala malalaking company ang kanilang kliyente, even mga celebrity. Nakita natin dito sa banner sina Barbie Fortesa and si Rocco Nasino at marami pa daw po itong iba na mga nakapag-avail na rin dito sa kanila. At dito na nga natin makikita yung mga finished products na gawa nila. Mga iba't ibang klase ng rattan sofa bed, mga pang living room at receiving area, mga magagandang klase at very aesthetic ang mga design. Kaya naman perfecto sa may mga business dyan, tulad ng mga bar and restaurant, mga resort and hotel, condominium at mga residential area. Ngayon naman ay puntahan natin sa ibaba ang mas pinaka-luxury pang furnitures. Ito nga pala tayo ngayon sa RLI Crafts and Furnitures at makakasama natin si Sir Steven Miranda from RLI Crafts and Furniture. Ayan, sir. Tanong ko lang, no, may mga nakabalo tayo dyan. Ano po mga items to? Yes po. Bali, ito po yung mga walnut table natin na imported from Australia. Pwede ba natin makita yung sample? Yes po. Meron, actually po, meron na po talagang nakabukas dito na for final QC na po itong mga item natin. Ready na siya for delivery? Yes po. Bali, yun po yung mga nandun na for delivery na po itong mga na QC na po. With polyurethane finish po. Parang sasakyan po talaga pag inawakan ka. Pinakamagandang klase? Pinakamagandang klase. Halos sa buong Pilipinas po, alam ko kami lang po meron itong kaway na. Hindi lang yan at napakarami pang mga nakadisplay dito sa kanilang warehouse. Ngayon naman ay pupuntahan natin ang ikatlong destination na kung saan dito naman natin mawi-witness ang paggawa ng kanilang production team. Sakto nga, may natsyempohan tayo naghahabi or naglalala ng iba't ibang klase ng furnitures. Napansin ko lang napakahaba na ito. Ibig sabihin ano po ba ito? Customized po ba? Yes. Ilang oras po kaya or araw to bago nagagawa or natatapos? 2 days, sir. Rattan na tables, 16-seater yung capacity, no? So ayun, makikita natin sila, sir, na gumagawa dito. Kung yung ginagawa niya po. Tinutuwid, sir, yung mga spoke niya para magandang tignan para yung mga customer kakita yung mga trabaho namin. Yan. Single ano to? Single stickan. Naupuan yan. Yung upuan mismo nito. Yes, sir. Okay. Napansin ko nga iba yung ginagamit yung materials, which is ang tawag po dito, stick po. Anong tawag doon sa ginagawa nyo ngayon? Sa Wally Weave. Sa Wally Weave. Dalawang kulay? Dalawang kulay. Oo. Inaabot ng ilang oras po bago nyo natatapos ng isang ganito? Maghapon, sir. Actually, finished product na po ito. So, pina-finalize na lang po nila yung tira. I mean, ito, pinuputulin na lang po ito. Tama po, ano? So, dito naman tayo sa kabilang side, kung saan may mga gumagawa rin. At ayan, ma'am, ano ba yung meron naman dito? Yes po, nandito naman po tayo sa upholstery department. So, sila po yung gumagawa sa mga foam po natin sa mismong furniture. Dito tinatahi rin pala. Yes po. Ito po yung mga sewer namin, ang mga magagandang sewer. Opo, ayan. Hello po sa inyo. Shoutout po sa inyo. If ever na gusto ni client na ganito ang
i-cover doon sa mismong upuan? Meron bang ganun, ma'am? Yes po. For example, pag gusto nila ng leather, ganun, meron po kami. Yung ginagamit po namin na leather is German leather po. German leather. So, yun yung hen na ano. Mas mataas na quality yun, di ba, ma'am? Yes po. This one po is a German leather. Okay. So, yung quality po talaga niya is good. Waterproof po siya. Waterproof. Yes Kaya po. pwedeng pang outdoor. Yes po. Ayan, okay. So, German din po ba to? Or Hindi po. Cartesa po. Ayun. Yun yung mga iba't ibang klase ng tela na Yes po. ginagamit nila dito. Meron po kasi kaming mga swatches, ganon. Like this one po. Opo. Ito yung mga swatches po ng mga German po natin. Iba't ibang klase, iba't ibang kulay, I mean. Nagbibigay na po sila ng foam sa loob. Okay. So, yung foam na ginagamit dyan, ano talaga siya? Duratex po. Duratex Yes siya. po. So, magandang klase nga. Talaga namang sa dedication at sipag ng mga nagtatrabaho dito ay nakakapag-produce ang RLI Crafts and Furniture ng magaganda at matataas na quality ng kanilang produkto dito. At para naman sa last part ng video na to, syempre, ipinakita na rin nila sa atin kung paano nga ba talaga ginagawa step by step ang kanilang synthetic rattan. So, nandito na tayo ngayon sa gawaan ng kanilang synthetic rattan at makakasama natin si Sir. Yan, pangalan niyo, Sir? Cyril Domicilio. Ayan, so ituturo sa atin ni Sir yung step by step paano ba ginagawa yon. So ano po yung first step na ginagawa nyo dito? Ito, virgin. Ito yung una. Okay. Tapos, inihalo-halo namin lahat. Pagkatapos, Second step natin. minimix After natin. ma-mix, ito na po yun. Minimix natin dito. Oo. Pagkatapos, lulutuin dito. Ayun. Sa makina Anong natin. tawag din sa machine na yun, Sir? Yung extruder machine. Ayun. Extruder machine. So dyan na lahat yung maghahalo-halo. Dito yung niluluto. Niluluto. Ito yung kanya. Yung mga virgin, Oo, ayan na yun. nilagyan ng kulay, ito na siya. Yan ang naging resulta. Yung resulta niya dito. Okay. So kaya mapapansin yung mga kators, actually mainit talaga dito eh. Mainit talaga. Tapos, ito, may tubig, ganyan. So, eto na yun. Ito yung paglabas niyan, ito na. dito. Nilabas siya dito. Pagkatapos, i-roll dito Okay. sa tension. Oo. Tapos Ayun ito lang ang mangyayari. Yan yung final product The final product. Tapos, yung mga waste niya, hindi namin tinatapon. Save Mother Earth. Save Mother Earth pa rin. Kumbaga, may pinagagamitan pa rin tayo doon, Yes. sir. Ito yung mga waste material na dati doon sa mga weaver, ito yun. Tapos ginigiling namin dito. Ayun. Yan. Ano magiging naman po niyan? Resulta after na magiling? Ang resulta naman nito, magiging bago ulit ito. Yun pa rin. Papakita ko sa iyo ng sample. Ito yung mga nagawa ng mga ginigiling namin. Actually, ito Naging sila itim lahat. naman ang kulay. Naging bago na ulit. Bago siya, tas itim yung kulay. Kasi yung isa kanina, iba eh. Oo. Depende sa kulay, depende. Okay. At saka, ito naman. Ito yung kalalabasan. Grabe, ano? Wala tayong matatapon dito. Oo nga. Save tayo sa Mother Earth. Mother Earth. At saka yung mga waste naman doon sa mga weaver. May tao din kami na Ito yun. hindi naman pwede magkasama yung mga bakal at saka, for example, tucker. Ihiwalay pa rin. Hiwalay talaga kasi hindi man matutunaw yun. Yan tulad ng ginagawa ni Kuya. Oo. Grabe, iba talaga ang kalidad na pinuproduce ng RLI Crafts and Furniture. Hindi lang nakaka-amaze ang mga nagagandahang tables and chairs, kundi yung proseso ng paggawa nito. Kaya naman, to know more about this, paki-message na lang po sila sa kanilang Facebook page. O kaya naman, check mo yung information dito sa comment section. Marami pong salamat sa pagsama nyo sa akin dito, sa pag-visit natin dito sa Angeles City, Pampanga.